Stella POV. Nasa ibaba kami ngayon ng building kung saan hinihintay namin ang aming school bus dahil ngayon na rin kami uuwi since tapos na ang aming OJT. Nang matanaw ko at ng aking mga kaklase ang bus, ay agad na nagsipagkilos ang mga kaklase ko. Napahawak naman ako sa strap ng bag ko. Lalapit na sana ako sa bus nung harangin ako ng magaling kong best friend. I rolled my eyes. Nagtatampo pa rin ako dito. Maiwan ka na lang muna dito, Bes. Sabi nito na ikinukunot noo ko. Ganon? Ayaw mo na ako makasabay? So iiwanan mo na ako dito? Mataray kong tanong dito. Natawa naman ito na lalo kong ikisinamangot. Mukhang inaapi na ako ng burhildang to ah. Napaka-emotera mo talaga. Gusto ko lang naman makasabay ng boyfriend mo, no? Yee! Sige, mauna na ako ha. Baka naiinip na sa akin sa Aidan ko eh. Sabi nito nang ngiting-ngiti pa. Napapansin ko sa babaeng to, napaka-hyper ngayon. Aidan ko? Sila na ba? Hay nako! Hindi ako nakaimik sa sinabi ni Marigold, kaya naiwan lang akong nakatayo sa pwesto ko. Napansin ko pa na hawak-hawak nito si Athena at parang pinipigilan. Hindi pa naman kalayuan ang kanaroroonan ni Marigold at Athena, kaya naririnig ko pang mga hinaing ni Athena. Wait lang naman Marigold, ano bang problema mo? Gusto ko lang naman puntahan si Carl para tanungin kung gusto niyang sumabay sa atin. Halos pasigaw na wika ni Athena kay Marigold. Napakunot noon naman ako. Hindi nga siya sasabay sa atin. Madiin namang sagot ni Marigold na halatang nagpipigil lang ng inis. Paano mo naman nalaman? Close ba kayo ha? Huwag ka na nga maraming tanong, halika na. Inis na wika ni Marigold na hinigit na sa Athena pero pumiglas ito. Ayoko nga. Bakit hindi yung best friend mong hilahin mo pasakay ng bus? Magpapaiwan ba siya dito para makipaglandian kay Carl? Tanong ni Athena na bumaling pa sa direction ko para tingnan ako ng masama. Sinalubong ko lang ang mga tingin nito. Ano bang pinagsasasabi mo? Tara na! Sabi ni Marigold na buong pwersa nang hinigit si Athena, kaya hindi na nakapalag ito. Bye best! Enjoy! Pahabol pa sa akin ni Marigold na nilingon pa ako sandali. Kumaway naman ako dito, kahit mukhang hindi na nito yun nakita, dahil tumalikod na to habang hila-hila si Athena, na masama pa rin ang tingin sa akin. Nang makaalis na ang bus, ay naiwan akong nakatayo sa tapat ng building. Napatingin ako sa wristwatch ko, 9:00 na pala ng umaga. Let's go? Narinig kong wika ng lalaki sa likod ko na alam kong si Mr. Carla. Hindi pa man ako nakakalingon, ay nasa harap ko na ito at nagsisimula na maglakad. Napasimangot ako. Hinintay-hintay ko siya dito tapos iiwan din pala ako? What are you doing? Nakakunot noong tanong nito sa akin nung tumigil to sa paglalakad at lingunin ako. Hindi pa rin kasi ako umaalis sa pwesto ko. Nakikita ng nakatayo eh. Sagot ko dito pero mahina lamang ang pagkakasabi kaya hindi ko alam kung narinig nito yon. Naglakad to pabalik sa akin at hinawakan nito ang kamay ko para higitin. Tumingin ako sa kamay ni Mr. Carl na nakahawak sa kamay ko. Napangiti ako nang unti-unti nitong pinagsalikop ang mga kamay namin habang naglalakad papunta sa may kotse nito. Saan nga pala tayo pupunta, Mr. Carl? Tanong ko kay Mr. Carl nang mapansin ko na ibang direksyon ang pinupunto ng kotse nito. Mukhang wala pa tong balak umuwi. Date. Maikling sagot nito na hindi man lang bumaling sa akin at seryoso lang ang ekspresyon ng mukha nito habang nakatutok ang paningin sa daan. Napangiti ako bago umayos ng upo. Saan naman tayo magde-date? Nangingiting tanong ko dito. Anywhere. Where do you want to go? Balik tanong ni Mr. Carl sa akin na bumaling saglit sa akin at parang hinihintay ang magiging sagot ko. Napangiti naman ako lalo na may maisip ako. Nauna akong lumabas ng kotse ni Mr. Carl nung makarating kami sa palengke
Dito ko lang naman inakit si Mr. Carl para mag-date. Dahil na-miss ko ng magulong palengke na madalas ko dating napupuntahan, na naging madalang na simula nang tumira ako sa Fierro's house. Sa grocery kami namimili ang magkapatid. Napangiti ako. Nasabik ako bigla nang matanong ko ang pwesto ng mga street foods like isaw, proven at kwek-kwek. Halos patakbo akong pumunta doon, pero napatigil ako nang maisip ko si Mr. Carl. Napalingon ako at nakita ko pang nakasandal si Mr. Carl sa pinto ng kotse nito na nakasara habang naka-cross arms at nakatingin sa direksyon ko. Napangiti ako at agad na patakbong bumalik sa kinaroroonan nito at agad kong hinigit ang kamay nito. Tara na Mr. Carl. Akit ko dito habang higit-higit ang kamay nito. Pero parang bariwala lang dito ang ginagawa ko dahil hindi man lang to natitinag sa kinatatayuan nito. What are we going to do here? Kunot noong tanong ko. Date. Nakangiting sagot ko dito. Tumingin to sa akin. Sagot nito na nagpasimangot sa akin. Ang arte naman? Bulong ko. Pero alam kong maririnig nito. Tiningnan ako nito na masama. Umiwas na lang ako ng tingin dito. I'm not. I just want to bring my girlfriend to the safest place. And I think that place is not here. This is crowded. Paliwanag nito na tiningnan pa ang mga taong dumadaan. Napabuntong hininga naman ako. Ang OA mo naman, Mr. Carl. Wala naman siguro mangyayari masama. Saka mag-iingat naman ako. Sabi ko naman dito. Tumitig naman to sa akin, kaya nginitian ko naman to. Bumuntong hininga ito. You can't be sure. Usal pa nito na parang hindi pa rin kampante. Napalabi naman ako. Ngayon ko lang nalaman na overprotective pala to. Nandyan ka naman eh. Sabi ko na lang dito na nagpahinga pa ng malalim. Narinig ko na lang ang pagbuntong hininga ulit ni Mr. Carl. Fine. Sumusukong wika na lang ni Mr. Carl. Napangiti naman ako bigla at muling nasabik. Nagmamadali kong kinuhang kamay ni Mr. Carl para higitin yon. Bilisan mo naman Mr. Carl. Pagmamadali ko kay Mr. Carl nung makita ko na dumadami ng pumipila sa nagtitinda ng street foods. Careful! Paalala naman ito sa akin nung muntik na akong madapa. Mabuti na lang at hawak ko to sa kamay, kaya medyo nahigit ako nito kaya hindi ako tuluyang napasubsob. Kung nagkataon, ay baka napahiya pa ako sa maraming tao. Alanganin akong ngumiti kay Mr. Carl nung tumingin ako dito. Natawa naman to ng mahina. May clumsy girl. Naglalakad kami ni Mr. Carl sa maraming tao habang kumakain ako ng binili kong street foods na nakalagay sa plastic cup habang tumitingin-tingin na rin sa mga paninda na nadadaanan namin. Napatingin ako kay Mr. Carl na bahagyang nauuna sa akin at seryoso ang mukha. Kanina ko pa tong inaalok sa pagkain pero panitanggi naman ito. Napangiti na lang ako. Alam ko naman na hindi sanay sa ganitong lugar si Mr. Carl pero nagawa pa rin ako nitong pagbigyan sa gusto ko. Nagmamadali akong lumakad palapit dito at agad kong hinawakan ito sa braso. Napatingin bigla sa akin si Mr. Carl. Halatang nagulat to sa ginawa ko. Gusto mo ba Mr. Carl? Tanong ko dito na ipinakita pang hawak na street foods. No. Sweetheart? Malambing kong tawag dito na ikinukunot noon nito. Inilapit ko sa bibig nito ang isang fishball na tinuso ko. Umasik ito bigla at napipilitang isinubo ang fishball. Napangiti tuloy ako ng malapad. Isa pa sweetheart. Sabi ko ulit dito na susubuan sana ulit to ng fishball nung bigla namang may bumangga sa amin ng malakas. Halos matumba na nga ako. Mabuti na lang at nasalo ko ng isang braso ni Mr. Carl. Oh my God! What the hell? Narinig kong sigaw ni Mr. Carl. Kaya napabaling ako dito. Hindi naman ako natumba, pero bakit parang galit na galit naman si Mr. Carl?
Wala namang nangyari sa akin. Pinasadahan ko ng tingin si Mr. Carl. Nakita ko ang dumudugo nitong kamay. Nataranta naman ako bigla. Anong nangyari? Gulat na tanong ko kay Mr. Carl. That bastard. Galit na wika ni Mr. Carl habang nakatingin sa ibang direksyon. Napatingin ako sa tinitingnan nito at napukunot noo ako nung mapansin kong isang lalaki na nakatingin din sa amin at nakangiti na parang nakakaloko. Naramdaman ko na parang susugurin ni Mr. Carl yung lalaki, kaya agad akong bumaling dito at pinigilan to sa braso. Tama na Mr. Carl, kailangan natin gamutin yung sugat mo. Pigil ko dito na hinawakan ang kamay nito na may sugat. Napakunot noo ako nung mapansin ko na parang hiwa ng kutsilyo ang nasa kamay nito, na para bang hinawakan nito ang talim ng kutsilyo. Napatingin ako kay Mr. Carl na nakatingin pa rin sa direksyon ng lalaki kanina. I can't forgive you, jerk. You are going to pay this. Parang wala sa sarili na sabi nito, na halatang hindi aware na napalakas ang sinabi nito sa isip. Nang maramdaman nito ang mga tingin ko ay bumaling to sa akin. What happened? Kunot noong tanong ko dito. Are you okay? Balik tanong nito na binaliwala lang ang tanong ko. Pinasadahan pa nito ng tingin ang kabuuan ko. I'm fine. Naguguluhang sagot ko dito. I'm sorry for pushing you. Sabi nito na ikinukunot noo ko ulit. So, ito palang tumulak sa akin na munti ko nang ikatumba? Hindi ko na kasi naintindihan ang nangyari kanina dahil sa gulat. Bakit mo nga ba ginawa yon? What happened? Naguguluhang tanong ko. Huminga na malalim si Mr. Carl. He's going to stab you. That's why I push you. Ha? Yes. I guess someone's planning to kill you. Sagot nito na nagpakaba sa akin. Bakit? Wala naman akong kilalang kaaway ko ah. Natataranta kong wika kay Mr. Carl. Kinabahan naman ako lalo nung makita ko na nag-isip na malalim si Mr. Carl. We need to find out. Wika nito. Napatingin naman ako bigla sa kamay ni Mr. Carl nung mapansin ko na dumudugo pa rin yon. Agad kong hinawakan ang dumudugo nitong kamay para balutan muna yon ng aking panyo para mapigilan ang pagdurugo nito. Pagkatapos kong balutan ng panyo ang sugat ni Mr. Carl, ay hinawakan ko naman ng isa nitong kamay na walang sugat para makaalis na sa lugar na iyon. Yuan POV. Gumalaw ang aking bagang dahil sa pagpipigil ko sa aking galit habang nakatingin sa isang lalaki na nakatingin din sa akin habang nakangiti ng nakakaloko. Ito ang lalaking muntik nang pumatay kay Stella, kung hindi lamang yun napigilan ng boyfriend ni Stella na si Carl. Alam ko ang lahat ng tungkol kay Stella dahil madalas ko tong sundan. Inalis ko ng tingin ko sa lalaki at pumunta na sa aking sasakyan na nakapark malapit sa kinaroroonan ng sasakyan ni Carl. Napabuntong hininga ko habang pinagmamasdan mula sa loob ng aking kotse si Stella na halata sa mukha ngayon ang sobrang pag-aalala sa boyfriend nito habang pinagmamasdan ang sugat nito sa kamay. Nawalang atensyon ko kay Stella nung maramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone na nasa loob ng bulsa ng suot kong slacks. Huminga ko na malalim para pakalmahin ang aking sarili bago ko kinuha ang aking cellphone at sinagot ang tumatawag. What can you say? Tanong sa kabilang linya, at kahit hindi ko to nakikita, ay alam kong nakangiti ito. Nakaramdam na naman ako ng sobrang galit. Alam ko kung anong tinutukoy nito. Can you stop? Oh, relax. It's just a beginning. Baliwala nito sa galit ko. Narinig ko pa tong tumawa ng malakas at ang pagsasali nito ng alak. I told you to stay away from her. But you are so hard-headed, so I decided to do my part. Sabi nito na ikinahilamos ko ng aking kamay sa aking muka. Napabuntong hininga ko because of so much frustration. Hindi ko na alam ang aking gagawin.
Narinig ko naman sa kabilang linyang pagtawag na kausap ko na para bang pinaparating nito sa akin na wala ako magagawa. Huminga ulit ako na malalim bago lakas loob na nagsalita. I can't forgive you anymore. Hindi ko na kaya manahimik na lang. I'm not afraid of you. Galit na sigaw ko dito. Narinig ko na naman ang nakakairita nitong pagtawa. Talaga? Are you really not afraid? So you are not afraid of losing her? Okay, fine. Let's see. You know me very well, Yuan. And you also know what I can do to make you stop. Heis! You agent creator! Sigaw pa nito sa kabilang linya na halatang nauubusan na ng pasensya. Nanghihina na pinatay ko na lang ang aking cellphone. Naiinis na napasubunot ako sa aking buhok at frustrated na hinampas ng aking mga kamay ang manibela. Napatingin ako sa kinaroroonan ng sasakyan kanina ni Carl. Napabuntong hininga ako. Pinagsisisihan ko na nagpanipula ako sa isang tao na akala ko'y mabuti. Pinagsisisihan ko na nagpabiktima ako sa maling akala. Pinagsisisihan ko na nagpadaig ako sa aking galit at nagpadala sa aking takot. Lahat ng yon ay walang naging mabuting na idulot sa aking pagkatao. Maraming oras ang sinayang ko. Naramdaman ko bigla ang pagtulo ng aking mga luha. I'm sorry, Stella. I'm sorry, my little princess. At dito na po nagtatapos ang part 31 ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone!